Update po tayo ngayon guys. Grabe hanggang ngayon, no? Meron pong impormasyon si kaibigan tungkol po kay Tatay Digong. Grabe talaga ang pagbigay po ng kasakit karon sa mga Duterte, no? Meron po natuklasan si kaibigan guys. Yung kaso ni Tatay Digong, sabi ng ating kaibigan ngayon, doon sa ICC, wala na. Baliwala na sana. Pero grabe talaga ang traitor po dito sa ating bansa guys. Alam po ninyo, nakita ni kaibigan guys na gitugutan na si Tatay Digong unta, na pwede na unta siya makabalik diri. Kung saan man naamang tao guys na gusto talaga nga ipadanas nila sa mga Duterte. Alam po niyo guys, hindi po sa kanila ang administrasyon. Grabe kaibigan. Tanongin natin si kaibigan guys, nandito si kaibigan natin, si Tatay. Bakit po ito nangyari? Totoo po yung nakita ninyo ngayon. Sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, sabi po niya, nakita namin sa kaharian namin yung kaso ni Tatay Digong doon sa ICC ngayon na yung hinarap niya. Wala na sana. Ang problema lang kung meron pong magpagpapasya doon sa ICC, pag meron pong nakakaalam na taga rito sa atin, sa bansa natin, yung may mga tungkulin po guys na kalit sa kay Duterte, agad-agad po nilang magbibigay po ng akusasyon para naman po maibalik po sa kaibigan. Mo na makitaan. Grabe guys, kawawa talaga yung mga Duterte yun guys. Alam po ninyo, hapit na unta, okay na unta ang kaso guys. Ang problema lang, kaya naamay makabalo na ingana ang plano di sa ICC. Muna, muduso na po ang takadristo di lala ko pangalanan guys, kay lisod po kayo ang pangalan taan basig magkasuwan nung taan kaibigan. Grabe talaga ang panggigipit po nila talaga kaibigan. Sus, nakakaiyak talaga guys, no? Grabe, gusto po talaga nila pabagsakin ang mga Duterte. Hindi na po talaga guys maganda to, no? Mali pa ang kanilang ginawa sa ating kababayan na si Tatay Digong. Bakit dinala po doon sa ibang bansa na mayroon po tayong hukuman. Ngayon po, okay na sana yung abogado ni Tatay Digong doon. Ang problema lang na mayroon pong mga balita na makukuha na naman pa sa kalaban. Doon naman magpupursige na naman po yung kalaban na ito po ay kailangan ninyo na maimbestigahan na naman. Yun po ang masakit po dito. Grabe po talaga ang traitor guys, kaibigan. Ito po ang tandaan natin guys ha. Nakita ni kaibigan ngayon si Tatay Digong. Okay na sana ang pagulong po ng kaso doon. Humina at humina talaga. Nang mabalitaan na naman nila na si Tatay Digong ay medyo wala nang masyadong panggigipit doon sa ICC sa mga judge. Meron naman pong makabalita sa kalaban. Yung kalaban naman po ay kikilos naman po para magdusok naman po doon sa ICC na ito po ang gawin po para sa mga Duterte. Ayaw po nila talaga guys na makauwi si Tatay Digong, kaya nakakalungkot po talaga. Grabe, sana makarma na lang po ito kaibigan. Matanda na po talaga si Tatay Digong. Pero kumustahin po natin yung kalagayan po niya. Ayos lang po ba? Ayos lang si Tatay Digong guys, no? May kaayusan pa rin ang kanyang kalusugan ngayon. Pero talandugon yapon. Sus, kawawa. Yun po ang masakit sa mga anak, no? Kaya wala yun. Ang Pilipino guys, isa po dito sa pinaka-traidor na mga tao dito sa ating bansa. Sa totoo lang. Kasi nakita po natin kung mayroon pong mga trabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino dyan.
ang mag-trade sa iyo, Pilipino mo lang. Susumbong ka pa sa mga nagdala sa iyo para po matanggal sa trabaho. Marami po yan. Kadalasan po talaga mga Pilipino ang mga trader. Kaya si Tatay Digong mauuki na sana. Pero pag mayroon pong mga bigay ng impormasyon kasi Tatay Digong ay humihina na po ang kaso doon. Tapos doon na naman po yung mga kalaban niya pupunta naman po doon para iduso, para na naman po yung kaso para mabibigatan naman ulit po si Tatay. Kaya mahirap po talaga guys. Kung tutulong si BBM dito guys, alam po natin makakalabas po talaga yan. Kaya lang mahirap po talaga pag trader ang tao. Kaya nakakalungkot po. Ang sa amin na kaibigan, ano man po ang imong maipaabot ngayon sa mga supporters ng mga Duterte? Magpapatuloy kayong gumawa ng kabutihan. Huwag po natin sayangin po, no? Yung pagsuporta natin sa mga Duterte. Huwag lang po kayong gumawa ng masama. Patuloy yung panalangin para makabalik sa Tatay at mabantayan po siya doon. Huwag po kayong mag-alala kung yung nagpaabot na unti-unting nilalason si Tatay. Pero hindi pa rin siya magkampante doon ha. Yun lang po talaga ang sabi ng ating kaibigan. Kasi hindi po natin alam kapag ang pira pwede yan magawa ng tao. Kaya nakakalungkot guys.